So, di ba, ang subject natin, it is all about business and transfer taxation. And like I said last time, ang focus muna natin ngayon is business taxation. So, mag-focus muna tayo sa business tax. So, ano ba si business tax? Sabi daw, if we will define the business tax, it is the taxes that are imposed upon onerous transaction or onerous transfers rather, such as sales, barter, exchange, and importation. So, highlight muna natin yung word na sale, barter, exchange, and importation. Okay po ma'am, noted po dito. So, ibig sabihin po ba nun, once na magbenta ako, masasubject na ako sa business tax. What if po ganito yung nangyari? May cellphone po ako. Sakto, luma na po. So, gagawin ko, kailangan bumili ng bago. So, para hindi naman sayang yung lumang kong phone, ang gagawin ko po, ibebenta ko. Para at least yung proceeds from that, pwede ko ipandagdag pambili ng bagong phone. Ma'am, nagbenta po ko. Pasok siya doon sa definition na sabi daw, business taxes are imposed on transfers or onerous transfers such as sale. So, dahil po ba dyan, ma'am, magbabayad na ako ng business tax? The answer is no. Kasi, sabi daw, para ma-impose ka or para ma-imposean tayo ng business tax, that sale, barter, exchange, dapat they will be done in the course of trade or business. So, ano ba yung definition ng in the course of trade or business? So, sabi daw, it means the regular conduct or pursuit of a commercial or an economic activity. So, highlight natin yung word na regular conduct. So, ano yung ibig sabihin nun? Pag sinabi natin regular conduct, it means continuous yung nangyayaring or ginagawa natin. Bakit continuous? Ibig sabihin, kung nagbebenta ako, dapat tuloy-tuloy. Dapat paulit-ulit. So, meaning, hindi pwede yung one-time sale lang. Hindi pwede na sabihin ko lang, okay, magbebenta ako ng cellphone ngayon. Then after nyan, ibebenta ko ba ulit yung cellphone? Hindi na, nakabili na ako ng phone eh. Parang nagsasayang naman ako ng pera kung ibebenta ko ulit yung kabibili ko lang na phone, tas bili ulit. So, parang, in short, buy and sell. So, kung hindi naman ganon yung reason kung bakit ka nagbebenta, and hindi tuloy-tuloy, or hindi pa ulit-ulit yung pagbebenta ang ginagawa mo, then, hindi tayo masasubject ng business tax. Kasi, again, yung sinasabi dito na magtataksa lang daw tayo ng business tax through onerous transfer such as sales, barter, and exchange. Pero these transactions, it must be done within the ordinary course of business. So, let's go back with the definition ng in the ordinary or in the course of trade or business. Diba, sabi nga daw, it doesn't only mean that it must be a regular conduct or pursuit of a commercial or an economic activity. Kasi, sabi daw, it also includes what? Transactions incidental thereto. So, ano ibig sabihin nun? Sabi daw, lahat ng mga transactions na incidental for that transfer kasama sa term na in the course of trade or business. So, bigay tayo ng example para at least malaman natin paano ba nangyayari yung transactions incidental thereto. So, kunwari, si Company A. Ano yung trabaho ni Company A? Nagbebenta ako ng book o ng libro. Pero yung pagbebenta ko ng book, hindi siya diretsong consumer. So, ang ginagawa ko, nagbebenta ko ng book sa mga bookstores. National Bookstore, Pandayan. So, kung ganun kalalaki yung mga nagiging customer ko or client ko, syempre, ine-expect natin na malaki yung or maraming quantity ng books yung binibili sa atin. So, let's say, mga nasa 2,000 to 3,000 books yung binibili sa atin. So, paano siya natin i-deliver? Gagawin ba natin? Kukuha lang tayo ng malaking box, hatakin natin, lalakarin natin papunta sa bookstore, tapos tsaka natin i-deliver? Hindi. Di ba gagawin natin? Kung meron tayong truck, ipapadeliver natin through our truck. So, i-drive natin papunta doon sa mga bookstores na yun.
So, dahil dyan, meron tayong truck na ginagamit para sa pagde-deliver. Tapos, after 5 years, napapansin natin, parang luma na yung truck na ginagamit natin. Medyo dumadalas na yung sira, kasi nga, medyo luma na eh. And sakto, parang ang based sa policy natin, 5 years lang naman yung mga truck. So, parang fully depreciated na siya. So, dahil dyan, ang plano natin, palitan natin yung truck. Bibili tayo ng bago. Pero sabi natin, yung truck na meron tayo, ito lumang truck, i-dispose natin. So, paano ba yun? Itatapon lang, ilalagay mo sa gilid ng kalsada, yun na yun? Hindi. So, pag dinispose natin, ibebenta natin. So, sabi, etong seal-up truck na to, if we will refer do sa definition ng in the course of trade or business under Section 105, it is also considered as in the course of trade or business. Ma'am, bakit? Sabi nyo kanina, yung in the course of trade or business, it means regular conduct. Sabi nga natin, dapat paulit-ulit mong ginagawa yung sale, barter, exchange, or kaya importation para maging in the course of trade or business. Ma'am, yung sale ng truck, hindi naman paulit-ulit yung pagbebenta namin. Kasi nga, ang nature talaga ng business namin is nagbebenta ng libro. Sadyang binenta lang talaga namin yung truck na yan kasi luwa na. So, yun nga yung sinasabi ng batas natin. Na yung mga ginagamit mo, doon sa mismong business of operations mo, still, kapag binenta mo sila, they are part as sale, under, or within the ordinary course of trade, or within the course of trade or business. So, kahit one time mo lang siyang binibenta, or one time mo lang siyang binenta, still, mako-consider siya as an activity under the course of trade or business. So, yun yung definition na pati daw yung mga transactions incidental for that sale, barter, or exchange is kasama kapag sinabi natin yung term na in the course of trade or business. So, again, lahat ng ibebenta mo na related or ginagamit mo doon sa mismong business mo or sa mismong business operations, lahat ng sales doon, they will be considered as in the course of trade or business. So, let's move to the second paragraph. Sabi daw, before I proceed to that, I want to highlight, diba, sabi nga natin, business taxes are those imposed upon onerous transfers such as sale, barter, exchange, and importation. So, baka siya tinatawag na business tax? Siyempre, ito yung tax na ini-impose natin kasi nagtayo ka ng business or dahil may business ka. So, from that, we can infer na kung wala akong business dito sa Pilipinas, wala akong business na ina-establish, siyempre, hindi ako matataksa ng business tax. So, for example, ako, isa akong professor, I am an employee of Wesleyan University, Philippines. So, ano pa ba yung iba kong trabaho? Wala na. Wala akong business. As in, yung aking source of income ko, is salary lang yung pinaka-source. So, kung wala akong business, masasubject ba ako? Or matataksan ba ako ng business tax? Hindi. Wala nga akong business eh. So, saan kukunin yung business tax na yun? So, ano lang meron ako? Ano lang yung tinataksan sa akin? Siyempre, yung income tax. Kasi, nag-earn ako, nagkakaroon ako ng income, kinataksan natin yun. Pero yung business tax, hindi. Kasi, wala akong business. So, again, kung wala kang business na pursued in the Philippines or established in the Philippines, then, hindi ka matataksan ng business tax. So, if we refer to the second paragraph, sabi daw, but provisions pertains to those persons whose undertakings are intended to be pursued on an ongoing concern basis, where the end view is to realize unrestricted amounts of pecuniary gains or profits from those who may avail of the goods they sell or the services they render. So, therefore, isolated transactions are generally not considered in the ordinary course of trade or business. So, kung hindi sila kino-consider in the ordinary course of trade or business, masasubject ba siya sa business tax? The answer is no.
Kasi, sabi nga natin, etong mga to, they should be done in the ordinary course of, or in the course of trade or business. Kasi kung hindi, then, hindi siya masasubject sa business tax. However, as referred to the Revenue Regulation 16-2005, it provides that services rendered in the Philippines by non-resident persons shall be considered as being rendered in the course of trade or business, even if the performance is not regular. So, meaning, ang sabi sa atin, di ba, isolated transactions shall not be considered as in the course of trade or business. Bakit ba? Bakit ba natin kino-consider in the course of trade or business itong mga isolated transactions? The reason why these isolated transactions is they are considered as one-time transaction only. Ibig sabihin, kung magbebenta ako, one-time sale lang. So, balik tayo sa example ko kanina. Nakita ko, luma na yung cellphone ko. Dahil luma na yung cellphone ko, gusto ko bumili ng bago, bibili ako ng bago. Pero naisip ko, sayang naman yung luma kong phone. So, para di masayang, binenta ko. After ko makabili ng phone, magbebenta ba ulit ako ng cellphone? Hindi na. Bakit? Bakit di na ako magbebenta? Di ko na kasi kailangan ibenta pa. Wala na akong ibebenta eh. So, ibig sabihin, isang beses ko lang naman talaga nangyari. Or isang beses lang naman nangyari yung mismong sale. Hindi na siya naulit-ulit. Kailan lang mauulit? Kapag magpapalit ulit ako ng cellphone. So, baka gagawin ko ulit, ibenta ko yung cellphone ko, then bili ng bago. Pero after that, makabili ako ng bago, wala nang kasunod nun. Isang beses lang. So, from that, ano yung kinokontra niya sa definition ng in the course of trade or business? Yung regular conduct. Kasi sabi nga natin, kailangan, para masabi natin in the course, or para makonsider natin yung isang transaction in the course of trade or business, kailangan pa ulit-ulit mong ginagawa. So, kung isang beses mo lang ginawa at hindi na naulit pa, then, it shall not be considered as transaction in the course of trade or business. So, doon nga papasok si isolated transaction. Kasi one-time transaction lang siya. And dahil hindi siya transaction under the course of trade or business, syempre, hindi natin isasubject sa business tax. Pero, that rule is not absolute. Kasi nga, hindi porket nagkaroon ng isolated transactions, is automatic, hindi na natin tataksan ng business tax. Bakit? Kasi, sabi doon sa last sentence natin, if yung isolated transactions, they are rendered by non-resident in the Philippines, then it is considered as ordinary course of trade or business. Pero saan sila isa-subject? Sa final withholding tax. So again, usually, kapag isolated transactions, hindi sila considered as transactions within the course of trade or business. Unless na lang, kung ang gumawa ng isolated transactions na yon is yung non-resident. Kasi kung non-resident yung gumawa, that isolated transaction is considered as transactions done or within the ordinary course of trade or business. So, hindi man sila masasubject dun sa mismong business tax, it will be subject to final withholding tax. So, additional lang, bakit ba laging final withholding tax natin tinataksan yung mga non-resident? Kung babalik tayo sa income tax natin, di ba? Yung non-resident not engaged in trade or business, same as to non-resident foreign corporation. Di sila nasasubject sa regular income tax and regular corporate income tax respectively. So, saan sila nasasubject? Still, final withholding tax. So, ano ba yung reason? Bakit ba sinasubject sila sa
FWT or final withholding tax. Yung reason behind that is because kaya nga sila non-resident, ibig sabihin, wala silang office in the Philippines. Wala silang business na established sa loob ng Pilipinas. So, paano may ensure ni government na makakakolekta sila from this non-resident? Wala nga silang office or wala silang business established within the Philippines. So, kapag hindi sila magbabayad, paano sila hahabulin ng BIR? So, gagawin ba, for example, kung nasa Japan, yung non-resident na yon, gagawin ba ni BIR? Okay, mag-book tayo ng plane ticket, punta tayo ng Japan para masingil natin yung non-resident na yon. Kasi sayang yun eh. Kung di natin makukolekta yung tax na makukuha natin kay kung hindi natin makukuha kung hindi natin makukolekta yung tax dun sa non-resident na yon, syempre medyo kukulangin yung sources ng government funds natin. So, sayang naman. So, dapat makolekta natin yon. Punta tayo ng Japan para makolekta tayo. From that pa lang, baka naman mas malaki pa yung magagastos mo sa paniningil kaysa doon sa mismong amount na masisingil mo or makokolekta mo from that non-resident. So, yun yung reason kung bakit. Para ma-ensure ni government na still makakolekta niya yung tax na imposed sa mga non-residents, sinasubject sila sa final withholding tax. Meaning, bago ibigay yung payment dun sa mismong non-resident, withhold na natin yung mismong tax. Para dun pa lang, makakolekta na ni government. Kasi mangyayari, yung withholding agent, which is yung mismong agent or company na magwi-withhold, siya na mismo yung magre-remit sa BIR no? Nakuha niya yung tax from that non-resident. So, yun yung reason kung bakit final withholding tax. Kasi diba, ano ulit yung concept ni final withholding tax? Or final withholding VAT, rather. So, mangyayari is parang kukunin natin or i-withhold na natin yung mismong amount or yung mismong VAT bago natin ibigay yung mismong payment sa non-resident. Okay, balik tayo. Bigay tayo ng example para mas lalo natin maintindihan yung isolated transactions na rendered by the non-resident. So again, company A. Tapos, may kailangan kasing gawin or may silang project na related sa business niya and kailangan talaga siyang magawa. So, para magawa daw siya, they ask or they seek the help of contractor B. Si contractor B is a non-resident. Kasi, yung business nila, tagang established sa ibang bansa. Kailangan nila yung service ni contractor B. So, nagkaroon ng agreement between the two. So, sabi, gagawin ni contractor B yung project na yon within 3 months. So, after 3 months, mangyayari, pag nayari nang gawin yung project na yon, tapos na-fulfill na ni contractor B yung obligation niya na tapusin yung project na yon. So, after that, marireceive niya yung payment. Then, after nun, wala na. As in, tapos na yung trabaho ni contractor B kay company A. Kahit hindi sila mag-usap at all, okay lang. Unless na lang, si company A, baka kailangan ulit yung tulong ni contractor B, then that's the only time na mag-uusap ulit sila and makakapag-provide ng service si contractor B. Pero kung hindi ka kontakin ulit ni company A si contractor B, then tapos na yung transaction na ginawa, which is within 3 months lang. So, if i-compare natin sa definition ng in the course of trade or business tsaka isolated transaction, etong transaction na to between company A and contractor B, ano siya? Is it a transaction in the ordinary course of trade or business or isolated transactions? So, masasabi natin, isolated transaction. Bakit? Kasi one time lang. Isang beses lang. Hindi na naulit yung mismong service na pinoprovide ni contractor B.
Kasi nung nangyari niya na yung project, within 3 months, tapos na yon. Wala nang kasunod. So kung ganun, masasabi na natin na hindi siya transaction within the ordinary course of trade or business. Pero dahil non-resident yung nag-provide or nag-render ng service na yon, that isolated transaction will be considered as transaction within the ordinary course of trade or business. So again, ang general rule natin is kapag yung mga isolated transactions, they are not considered as transactions within the ordinary course of trade or business. Bakit? Kasi one-time transaction lang sila. Hindi sila paulit-ulit. Pero kung ang gumawa nun is non-resident and not a resident one, then that isolated transaction will be part of the transactions that are done within the ordinary course of trade or business. Okay, balik ulit tayo sa definition ng business tax. Sabi daw, business tax are imposed upon onerous transfers. So, ano ba yung onerous transfers? So, sabi daw, meron daw class A transfer. We have gratuitous transfer and we also have onerous transfer. So, ano ba yung difference ng dalawa? So, pag sinabi natin gratuitous transfer, they are the transfer without consideration. Meaning, nagbigay ako, pero wala akong ine-expect na kapalit. O kaya, naka-receive naman ako, pero I'm not required to give back. Kaya nga, nagkaroon ng transfer, pero wala akong binibigay without consideration. On the other hand, we also have onerous transfer. Siyempre, pag naman sinabi natin onerous transfer, opposite ng gratuitous transfer. So, meaning, they are the transfer with consideration. So, kapag nagbigay ako, ine-expect ko, may marireceive ako. Or kung ako naman yung naka-receive, syempre, ine-expect nung nagbigay sa akin na may ibibigay ako sa kanya pabalik. So, kung example nga natin, kunyari si entity A, nagbigay or nagbenta ng lupa kay entity B. Siyempre, dahil nagbenta ako ng lupa kay entity B, nagkaroon ng obligation sa part ni B. Ano yun? Magbayad kay A. So, nung si entity A, nagbigay siya ng lupa, ine-expect niya na meron siyang makukuhang kapalit. Meron siyang makukolektang cash from entity B. So, that's why it is considered a transfer with consideration. Binigay ko man yung lupa na meron ako, may na-receive naman akong kapalit. Ano na-receive ko? May pera akong nakuha. So, punta na tayo dun sa gratuitous. Bakit daw ba kasi kailangan natin malaman yung dalawang klase ng transfer? Kasi, these two types of transfer, sila din magsasabi kung anong klaseng tax yung i-impose sa atin. Sabi natin, business taxes are imposed on onerous transfer. Meaning, this kind of transfer, kapag ginawa natin, it will, mai-imposean tayo ng business tax. Ma'am, paano naman yung gratuitous? What if nagbigay ako or nagkaroon ako ng gratuitous transfer, nagbigay ako nang wala akong ine-expect na kapalit. Masasubject din po ba ako sa tax? Yes. Ma'am, business tax? No. Kasi, again, ang definition ng business tax are imposed upon onerous transfer. So, kung hindi po business tax, ano po yung tax na may impose if we do gratuitous transfer? Dito na papasok yung tinatawag nating transfer tax. So, transfer tax yung pinabayaran natin. If gratuitous transfer yung gagawin natin. Pero kung onerous transfer naman yung gagawin natin, then we are subject to business tax. So, let's have a quick background.
regarding sa transfer tax. So, sabi daw, dalawa siya. Ano ba yung dalawang klase ng tax? So, yung dalawang klase ng tax na meron under transfer tax, it will depend on the date kung kailan natin na-receive or kailan natin binigay yung mismong item or resources or kapag kailan tayo nag-donate. Kasi yung gratuitous transfer, dalawa siya. Meron tayong tinatawag na donation, inter vivos, and meron tayong tinatawag na donation mortis causa. So, ano ba yung difference ng dalawa? Sabi ko nga, yung difference ng dalawa is dito nagsasabi kung kailan mo ibinigay yung or kailan ka nag-donate. So, punta mo tayo ng donation inter vivos. Kailan ka ba nag-donate? Sabi daw, nag-donate ka nung buhay pa si Donnie. So, kapag sinabi natin donation inter vivos, yes, I do gratuitous transfer, nag-donate ako. Pero kailan ako nag-donate? Nung buhay pa yung mismong si Donnie, at the same time, buhay din si donor. Parang buhay. Ako, si donor, magbibigay ako kay Donnie na buhay pa din. Ano naman yung mortis causa? Sabi daw, donation din naman siya. Pero kailan? Kailan nangyayari yung donation? Upon death of the donor. So, kapag namatay na si donor, tsaka pa lang tapos, pagkamatay ni donor, gumawa siya ng will, ibinibigay daw niya yung kanyang property kay A. So, that is considered as gratuitous transfer. Donation yon. Pero kailan nangyari yung transfer? Nung patay na si donor. So, that's why we call it donation mortis causa. So, sabi natin kanina, dalawa daw yung tax na naka-under kay transfer tax. And, kung tatanungin tayo, paano natin malalaman kung mai-imposean ba tayo ng donor's tax or ng estate tax? So, it will depend on the two types of donation. Kasi kung donation inter vivos, kung saan nag-transfer tayo or nag-donate tayo nung buhay pa si Donnie, buhay pa din ako as a donor, then it will be subjected to donor's tax. Pero pag ang nangyari naman is nagkaroon ng donation nung patay na si donor, then matataksan tayo ng estate tax. So, these transfer taxes, we will elaborate it as we go along sa semester na to. But for now, let's focus more in business tax. So, I like to add, si onerous transfers, hindi man siya laging subject sa business tax. Kasi, always remember, para ma-subject lang sa business tax, yung isang onerous transfer, it must be conducted or it must be rendered within the ordinary course of trade or business. Kasi kung hindi, ano lang yung masasubject sa atin? Income tax. Bakit tayo masasubject ng income tax? Again, si income tax, ini-impose siya kasi nag-earn tayo. So, nung nagbenta ako nung cellphone, kumita ba ako doon? Na-earn ba ako doon? Kung nabili ko yung cellphone, for example, sa halagang 10,000. Tapos, nabenta ko siya ng 20,000. Nagkaroon ba ako ng income? Yes, 10,000. Pero yung bang pagbebenta na ginawa ko is within the ordinary course of trade or business? No. So, that's why I will be subjected to income tax but not business tax. Nag-earn ako, pero hindi naman regular conduct yung pagbebenta na ginawa ko. Kaya income tax lang yung masasubject sa akin and not business tax. What if yung kapag nga yung sale na ginawa ko is within the ordinary course of business or ordinary course of trade or business, then that's the time na masasubject tayo sa business tax. At the same time, syempre,
Dahil nga continuous yan regular conduct, tagang yung nature ng business ko is magbenta talaga. And di naman ako papayag naman siguro na nagbebenta ako pero at loss. Yung nagbebenta lang ako na lugi. Kasi kung ganun, paano lang din ako nagdo-donate? Hindi talaga ako nagbebenta at all. So, dahil nga nagbebenta ako on regular basis, sure naman din na business ko yun. Ang intention ko, ba't ako nagbebenta on basis is to earn profit. That's why it will be subjected to income tax. So, focus ulit tayo still sa business tax. Kanina pa natin binabanggit si business tax. Ano-ano ba kasi yung business tax? Isa lang po ba yung business tax na yan? No. So, sabi daw, we have 3 types of business tax and they are value-added tax or VAT. Yung other percentage taxes or OPT. You also call it simply percentage tax. And lastly is yung mga excise taxes natin. So, ano ba yung difference nung tatlo na to? So, sabi daw, as a rule, all sale of goods or services made in the normal course of trade or business are subject to VAT. So, ang general rule natin, lahat ng mga sales, barter, or exchange that are rendered in the ordinary course of trade or business will be subjected to VAT. So, laging VAT yung business tax natin. Bale, laging VAT yung ini-impose natin doon sa mga business na yon. Pero, meron exemption. Unless na nga lang daw, exempt siya under the law. O kaya, baka siya VAT exempt. So, sa batas natin, nagbigay sila ng mga VAT exempt transactions. Meaning, kung ganito or pumasok doon yung business mo or nature ng business mo, then hindi ka masasubject sa VAT. Another exemption is dito na nga papasok yung pangalawa nating business tax, which is the OPT. So from this, we can say VAT is a general rule and its exception is OPT. So meaning, kung hindi ako masasubject sa VAT, ibig sabihin, OPT yung isa-subject sa akin. So, ano naman ba si OPT or other percentage taxes? So, under the sections 116 of the NIRC, sinabi doon kung kailan ka ba matataksa ng OPT. Sabi daw, kapag daw yung aking gross sales or receipt does not exceed 3 million, then that's the time na masasubject ako sa OPT. Pero kung nag-exit naman ng 3 million, yung aking gross sales or receipt, then still VAT yung aking business tax. So again, under section 116, sinasabi doon na kung hindi naman mag-exit ng 3 million, yung aking gross sales or receipt, then, kung hindi mag-exceed yung aking gross sales or receipts ng 3 million, then, hindi ako masasubject sa VAT. So, kung hindi ako subject sa VAT, ibig sabihin ba nun, wala na akong babayaran ng business tax? No. Magbabayad ka ng OPT or other percentage taxes. In addition to that, Section 117 up to Section 127 of the NIRC, sinabi doon yung mga special transactions or special cases kung saan kahit anong mangyari, lagi silang masasubject sa OPT, irregardless kung lumagpas man sila sa threshold or hindi. So, yung yung sa OPT, dadaanan din natin yan. Pero for now, always remember, ang general rule natin is VAT. Kung hindi ka masasubject sa VAT, ibig sabihin nun, OPT yung i-impose sa'yo.
So, yun yung difference ni VAT tsaka ni OPT or other percentage tax. Ano naman ba si excise tax? Sabi daw, pag sinabi natin excise tax, these are the taxes imposed to manufacturers or importer of sin products. So, from that, ano ba yung si sin product? Okay. So, ano ba si sin product? Sabi na nga natin, as Christians, pag sinabi nating sin, kasalanan to. So, mabuti ba or masama yung sin? Masama. So, pag sinabi nating sin product, ibig sabihin, nakakasama sa tao. So, ano ba yung mga nakakasirang product sa tao? Siyempre, yung mga alcohol, beverages. At the same time, yung mga tobacco, yung mga cigarettes na yan, they are considered as sin products. So, ano ba yung reason kung bakit ba nagkakaroon tayo ng excise tax sa mga sin product na to? It is to discourage those consumers na bumili ng mga product na to. Kasi 'di ba, masama nga daw 'yun eh. Nakakasama sa kalusugan. Siyempre, kung sumasobra ka sa pag-intake, pag-inom ng alcohol, nakakasama 'yun sa atay mo. Pag naman puro ka sigarilyo, still masama 'yun sa kalusugan mo kasi yung bagal mo naman yung naapektuhan. Kaya nag-i-impose tayo ng excise tax. Parang ang dating is medyo tinataasan natin yung burden do sa mga consumer na to na masyado na mataas yung presyo to the point na mapapaisip ka na kung bibili ka pa ba or hindi. Kasi syempre, kung masyado nang mahal, baka dumating sa point na, ay, ang mahal naman, di na ako bibili. Hayaan ko na. So, ganon. Pero kung di ka taga magpaawat, matigas yung ulo mo, then bumili ka. Pero, dahil malaki nga yung patong or malaki excise tax doon, still, magbe-benefit pa din naman si government. Parang ang dating dyan, eto yung consequence mo. Kasi ayaw mong magpaawat eh. Still, bumibili ka pa din ng mga alcohol beverages na yan. Nagsisigarilyo ka pa din. Then, parang penalty mo yan. Ayaw mong tigilan eh. O sige, saluhin mo yung pagbabayad ng excise tax. Another thing, hindi lang naman daw siya limited or yung excise tax, hindi lang natin siya ini-impose sa mga manufacturer or importer ng sin products. We also impose it on non-essential goods or service. So, sa service, ano ba yung kinoconsider as non-essential service? Yung mga medical service natin. Lahat po ba? No. Yung mga cosmetic surgeries, yun yung kinoconsider as non-essential service. So, ibig sabihin, yung mga pagpaparetoke na yan, liposuction, hair extension, talagang anything. Parang nag-conduct ng medical service, pero ang reason is for aesthetic purposes. Yung feeling na gusto mo lang tagang gumanda, or gusto mo lang gumawapo, kaya ka nagpa-medical, or kung bakit ka nag-seek ng medical service. So, dahil nga for aesthetic purposes lang naman yun, they are considered as non-essential service. And then, for non-essential goods naman, so, example nga yan, yung mga flavored drinks. So, yung mga juice. Tapos, at the same time, yung mga Coke, yung mga soft drinks. So, they're also considered as non-essential goods. And dahil dyan, nilalagyan din yan ng excise tax. So, eto yung tatlong types ng business taxes natin. Which is value-added tax, OPT, tsaka excise tax. So, kung ito yung tatlong type ng business tax, ibig sabihin po ba niyan, hindi tayo pwedeng masubject ng tatlo na to. So, ibig sabihin,
either isa lang sa mga to yung may impose sa atin. So, ano yung sagot doon? So, actually, hindi naman ganun. Kasi daw, possible na mataksan daw ako ng value-added tax at the same time, matataksan din ako ng excise tax. O kaya, magbabayad ako ng OPT or other percentage tax but still, matataksan din ako ng excise tax. Ma'am, na-subject ako sa VAT. Possible po ba na masubject pa rin ako sa OPT? The answer is no. Generally, no. Bakit? Babalik tayo dito as a rule. Sabi natin, lahat ng sale of goods or services that made in the normal course of trade or business will be subject to VAT. Ang exception lang doon or yung exception kung di ka masasubject sa VAT is masasubject ka sa OPT. Meaning, kung di ka masasubject sa VAT, doon pa lang papasok si OPT. Pero kung masasubject ka sa VAT, then no need ka ng taxan for OPT. That's why hindi possible na mataksan ka ng VAT tsaka OPT. Pero, merong case kung saan na-subject ako sa VAT at the same time, masasubject pa ulit ako sa OPT. So, paano yun? Kasi di ba sabi natin kanina, dahil nga si VAT yung general rule, so OPT naman yung exception, ibig sabihin, kung hindi ako matataksan ng VAT, that's the only time matataksan ako ng OPT. Pero kung masasubject ako sa VAT, then no need to proceed with the exception. Hindi na ako matataksan ng OPT. Pero may case na matataksan ako pareho. Paano yon? Company A, may business. Ang business niya, to deliver books sa mga bookstores. And from that, nagkaroon tayo ng gross sale amounting to 10 million. Si Company A, hindi lang limited yung business niya on selling books. Si Company A, they also operate common carriers such as taxis. Tapos, yung operation natin, dahil nag-operate nga tayo ng mga taxis, yung kinita natin from that is amounting to 5 million. So, from this example, tatanungin tayo, doon sa business natin, kung saan nag-deliver tayo ng book, saan siya masasubject? VAT or OPT? Sabi natin, kapag hindi lumagpas ng threshold na 3 million, masasubject ka sa OPT. Pero kung lumagpas, then it will be subject to value-added tax. Magkano yung gross sales? 10 million. Lumagpas ba ng threshold? Yes. That's why this will be subjected to VAT. Let's proceed with the other business ni Company A. Nag-ooperate daw siya ng common carriers such as yung mga taxis. And if we look at the gross sales, kumita daw siya ng 5 million. Sabi natin, kapag hindi lumagpas ng 3 million na threshold, it will be subjected to OPT. Dito ba, lumagpas sa threshold? Yes. So ma'am, dahil dyan, masasubject siya sa VAT. The answer is no. It will be subjected sa OPT. Why? Because, yung operation natin ng common carriers, it falls on the section 127 of NIRC. Kung saan, kapag nag-ooperate daw ako ng common carriers, lahat ng kikitain ko doon, it will be subjected to other percentage taxes. Irregardless kung lumagpas man sa threshold or hindi yung kinita kong or yung aking gross sales or receipt. So from this, tatanungin ka na ngayon, ilang business tax yung binayaran ni Company A? Nataksan ba siya ng VAT? Yes. Nataksan ba siya ng OPT? Still a yes. Diba sabi natin kanina, kapag nasubject ka na ng VAT, hindi ka na masasubject ng business, ng OPT. So, ma'am, bakit ganon? Bakit pa ganon nangyari?
Sabi nyo nga kanina, si VAT, kapag na-subject ka sa VAT, hindi ka na matataksa ng OPT. Kasi yun yung exemption eh. Kaya ka lang magproposit sa OPT is hindi applicable sa'yo si VAT. Pero kung applicable sa'yo si VAT, then VAT talaga yung business tax mo. So, bakit po dito sa case na to, or sa example nyo, na-subject pareho si Company A? Yung rule natin na hindi magsasabay or hindi pwedeng magsabay si value-added tax and other percentage tax, mangyayari lang siya kapag ang tinitingnan natin is per transaction. Okay. This kind of business is considered as one transaction. Nagbebenta tayo ng libro. And doon sa one transaction na yon, ano yung tax or business tax na may impose? VAT. Dahil na-impose na siya ng VAT, masasubject pa ba sa OPT? No. Under one transaction. Let's proceed with another transaction. Nag-ooperate ako ng common carriers. This is considered as another transaction. So sa transaction na to, anong business tax yung mai-impose sa akin? VAT or OPT? OPT. Dahil subject na to, or subject na sa OPT, tong transaction na to, hindi na siya matataksa ng VAT. So, yung rule na sinasabi natin, na kapag ang pinag-uusapan natin is transaction, or if you look at the transaction level, hindi pwede magsabay si VAT tsaka si OPT. Kung nataksa na ng VAT, VAT lang. Kung nataksa ng OPT, then OPT lang. Hindi pwede magsabay. Pero if we will look at the taxpayer, possible na magsabay si VAT tsaka si OPT. Na si taxpayer, pwede siya maging liable for both value-added tax and other percentage tax. So, bakit possible yun pagdating sa taxpayer? Kasi, syempre, possible sa kanila yung mixed transactions. Kung saan, yung isang taxpayer, baka marami siyang business, kaya pag ganon, syempre, iba-iba din yung tax na mai-impose sa kanya. Kasi yung pag-impose natin ng tax, hindi naman nakadepende kay taxpayer. Nakadepende yon sa bawat transaction na meron si taxpayer. Okay. Balik naman tayo kanina. Sabi natin, pwede magsabay si OPT tsaka si excise tax. Pwede rin magsabay si VAT tsaka si si VAT tsaka si excise tax. So, bigay tayo ng example. First example, si San Miguel Corporation. Nagbenta siya ng alcohol beverages. Automatic naman talaga, or normal naman talaga na magbenta si San Miguel Corporation. Sila nagmamanufacture niyan eh. Tapos, kumita sila ng 30 million. Let's proceed with the second example. Sa second example naman, si 7-Eleven nagbebenta ng alcohol beverages. And from that, kumita siya ng 5 million. So, dahil dyan, tatanungin tayo, ano daw yung mga business tax na masasubject kay San Miguel Corporation and kay 7-Eleven. So, punta tayo muna kay San Miguel Corporation. Alamin na natin, subject ba sa VAT or OPT? Let's look at the gross sales. Magkano yung gross sales ni San Miguel Corporation? 30 million. Lumagpas ba siya sa threshold na 3 million? No. That's why it will be subjected to VAT. So, tingnan natin, masasubject ba siya sa excise tax? Sabi natin, excise tax are taxes imposed on manufacturers or importers of sin products. So, si San Miguel Corporation, ano na yung product na binibenta niya? Alcohol beverages. Is alcohol beverages a sin product? Yes. So, na-hit niya na nagbebenta siya ng sin product.
Sabi natin, it is imposed to manufacturers or importer. So, si San Miguel Corporation ba? Manufacturer ba siya? Yes. Siya yung gumagawa ng mga alcohol beverages na yan. So, dahil siya ay manufacturer ng isang sin product, it means it will be subjected to excise tax. Kasi manufacturer si San Miguel Corporation. Punta naman tayo sa second example, si 7-Eleven. Tinatanong din tayo, ano daw ba yung business tax na masasubject kay 7-Eleven? Punta na tayo, tingnan natin, masasubject ba sa VAT or OPT? Nagbenta ng alcohol beverages. Magkano yung gross sales? 5 million. Lumagpas ba ng threshold? Yes. That's why it will be subjected to VAT. Tingnan naman natin, masasubject ba siya sa excise tax? Sabi natin, si excise tax, ini-impose sa mga manufacturers or importers ng sin product. Ano yung binibenta ni 7-Eleven? Alcohol beverages, which is a sin product. So, na-check natin yung criteria na sin product. However, sabi daw, it must be imposed to the manufacturers or importers of sin product. Si 7-Eleven ba, manufacturer ba siya ng alcohol beverages? The answer is no. Nakakita na ba kayo na si 7-Eleven biglang gumagawa ng alcohol or mga alak? Hindi. Ano ba si 7-Eleven? 7-Eleven is a retailer. So, nangyayari lang, bibili siya, pwede sa mga wholesaler, or di sa mismong manufacturer na si San Miguel Corporation. So, once binili niya yun, ibebenta niya. Kaya siya retailer. And since retailer siya, pasok ba siya dun sa definition natin, no? Excise tax, or may imposan ba siya ng excise tax? The answer is no. Kasi ang tinataksa lang natin ng excise tax is yung mga manufacturer or importer. So, kung retailer ka, then, hindi ka masasubject sa excise tax. That's why, under sa ating sa example number 2, si 7-Eleven, masasubject lang sa VAT. Hindi siya masasubject sa excise tax. Kasi nga, again, hindi siya manufacturer. Retailer lang siya. So, for now, ihinto ko muna yung discussion. Let's continue yung discussion natin dito. So, next meeting, we will talk about value-added tax na. So, ano ba si VAT? So, mas i-elaborate natin, ano ba yung definition or ano ba mismo yung value-added tax na to?